Katulad ng pinangako ko sa inyo, magagawa ko ng video kung paano natin ma-improve yung picture na kinuha natin last time. Yung BGA o GPU na 6970 DirectCO2 ng Asus. So ngayon, ito yung picture na kinuha na natin last time. At ngayon ay edit natin ito sa Photoshop. So, tara! Hello everyone! Katulad ng pinangako ko in English, as I promised, I will teach you today how to edit the picture that we took last time. Tigas nun ah. Anyway, so nandito ngayon tayo sa digital photo na professional. Software ito ng Canon. Canon na kasama sa mga DSLR camera nyo. Or you can use your own software na kasama sa camera nyo. So, since I'm using Canon, obviously, we're gonna use this software. Okay, so open natin ngayon to. Edit kasi natin to sa Photoshop. Edit natin ngayon at i-open natin. Pagka in-open yung RAW file sa Photoshop, lalabas yan. Ang Camera Raw 6.0. Okay, so usually, bago ko mag-umpisa, or before I start in English, editing my pictures, I always check the temperature. Okay? Okay, chine-check ang temperature niya kung masyado ba siyang bluish or cold, masyado ba siyang warm. So, yun. Pero ayon sa ating histogram, like what I told you before, or taught you before, nasa mountain niya is in the middle. But, this part here is on the bluish part. So, obviously, mas marami daw yung blue part o cold part do sa images than the warm part sa images. So, ngayon, i-adjust natin yan. Adjust natin yan. Depende sa mata nyo at sa mata ko. So, ngayon, ako i-edit ko to according sa gusto ko. Usually, hindi mo to ginagalaw ng basta-basta. Okay, hindi mo drastically change itong yung mga ano dito, setting dito. So, ngayon, okay na ako dito. Pwede na to. Let's move on the exposure. Depende sa inyo kung gaano ka-dark o gaano ka-expose ang gusto nyo gawin sa picture. So, sa akin, gusto ko medyo dark na konti. Yan, bawasan natin. Recovery, ang ginagawa niyan is kasi, kadalasan na, hindi maiwasan pag yung mga white parts ng picture, katulad yan, no, na sobra na ilawan. Yan. Ito mga to. Ito kasi kinamitan natin ng fluorescent lamp. Tapos medyo nilayuko pa yung ilaw dito. Kaya medyo nag-soft pa yan. Kaya hindi masyadong na-wash out yung detail. Katulad ng tinuro ko sa inyo sa video last time. Yung recovery, siya yung bahala sa'yo. Siya yung sasapo sa'yo kapag na-wash out yan ng yung details na yan. Tingnan nyo. Katulad na ito. Medyo na-wash out na siya. Hindi na siya black. White na siya, di ba? Ngayon, ang ginagawa ng recovery, hindi naman niya gagawin black ulit yan. I-recover lang niya yung texture niyan. Hanggat kaya niya. Napansin nyo? Nagkaroon siya ng texture ulit. Compare dito. Oh, diba? Diba? Okay. So, depende sa inyo kung gusto nyo i-adjust yan ng itodo niyan o hindi. Ako, kadalasan na, kung ako tatanungin nyo, tinutodo ko lagi yan. There. Tinutodo ko lagi. Okay, fill light. Ginagawa lang niyang lighter, yung mga darker side. Darker side. Parang Star Wars, ah. Dark side of the picture. Like for this example here, if you're gonna adjust the fill light, you can see it lightens the dark part of the images. In this case kasi, where our subject is almost black in color, not water black in color, and this part here also black in color, and the background black in color. So when we adjust the fill light, it adjusts all the black parts of the image. Thinking niya kasi na it's a shadow, it's not a background, or it's natural color. So be careful lang kung ina-adjust na to. Pero in this case, gusto natin black kasi dahil black yung subject naman talaga natin. Wala naman nabura dahil sa pagka-dark masyado. We can still see the details of the wood here, sticker wood, and the texture of the
Nice shroud of the Asus DirectCU2. So, iwanan na lang natin yan. Let's move on! Let's go here sa blacks. Okay? So, obviously, ina-adjust din yung mga shadows. Diba? Ito nyo naman. So, in this case, gusto ko lang medyo i-darken siya. Yan. Para mas mabuhay ng konti. Mas maganda yung kulay. Okay. So, on the brightness, medyo happy naman ako sa brightness. Hindi naman overly exposed or overly dark yung picture. So, okay na tayo dyan. Contrast, dagdagan lang natin ng konting-konti. There you go. Clarity. Yung clarity kasi, it's hard to explain about clarity. Pero from what I understood based on my experiment, clarity makes the image more clearer and sharper. It helps the edge to get more detail or to stand out more on the background. Let's see. Nakita nyo? Can you notice the difference? The sliders in on the right and far on the left. See? So what I usually do is I turn up the clarity for depending on my taste, maybe on full 100 plus or something in the middle. 65 siguro. O middle nga yan. Ang galing ko, no? Anyway, vibrance. Ano pinakaiba ng vibrance sa saturation? Usually, I mix these two together. Pero what I understand is saturation is sinasaturate niya, pinapatingkad niya yung kulay, lahat ng colors. Kasama blue, green, yellow, and red. It saturates all the colors. But compared to vibrance, it only saturates the skin tones, more on the warmer side. If I understand correctly, huh? So, please, I do apologize if I'm wrong. Pero as you can see, pareho niyang ina-adjust. Pero more on the warm part of the image. Anyway, so today I'm gonna lower this down and saturation up para yung pula mas matingkad ng konting-konti. Okay, so let's move on here. Ito yung mountain na sinasabi ko sa inyo. Nasa curve kayo ngayon. Curve ang tawag dyan. Bakit curve? Kasi pwede kayo mag-create ng curves dyan. Pero wag natin galawin yan. Kasi mamaya gagawin natin sa Photoshop mismo. Okay, ito ang galawin natin dyan. Ito yung ginagalaw ko dyan. Highlights, lights, darks, and shadows. Dito ko ginagawa yung mga gusto kong effects. Okay. Highlights, obviously, ina-adjust lang niya. Ginagawa niya light or dark yung mga highlights ng part ng picture. So, usually, yan yung mga whites sa picture. Then, the lights, it's on the middle side pero more on the light highlights part. Yung darks, almost like the lights pero on the darker side of the images or image. And the shadow is obviously sa dark part of the picture. So, let's adjust the highlights. I usually, if you turn this up, oh, it's going to counteract the recovery that we just adjusted, diba? We try to recover. So, instead of counteracting that, I always turn this down. See the effect? See the effect on this part and this part? Mm, 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 mm. Okay, I like it lower. Mas gusto ko kasi mas ewan ko, feel ko ganun eh. Okay. Tapos, ito naman, medyo nilalight ko siya. Kasi, mamaya gagalawin natin ito eh. Ito naman, dark. Pwedeng i-dark nyo, pwedeng i-light nyo. Depende sa mood nyo o sa taste nyo. Ako, ito gagawin ko. Yan. +4. Sa shadow, syempre, wag mo na i-light. Kasi, useless na yung picture, yung contrast na ginawa natin kanina. So, medyo ibababa ko yan. There you go. Nice. Perfect in my eyes. Okay, sharpening, hindi ko ginagalaw masyado yan kasi ginagawa ko yan after na ng editing lahat. Okay, so dito ngayon tayo sa HSL or also known as hue, saturation, and luminance. Okay, yung hue, bali ginagawa lang niya is, halimbawa, red. It adjusts all the red parts of the images. So you can change the color. There you go. Orange, you can change the tones of the orange. Okay.
This is perfect for changing colors of wires or maybe the colors of the mm, uh, of a specific ano tawag dito? Changing the color of a specific part of the image na gusto nyo. Pero para sa usapang PC photography, hindi ko masyadong ginagalaw to. Unless lang, gusto kong mag-iba yung kulay ng isang bagay. So, katulad nito, wala naman akong gustong baguhin kulay dito. Gusto ko lang gawin tong gray, tong wire dito. Yan. Kasi annoying yan sa akin. Okay? So, let's skip that. Punta tayo sa saturation. Itong saturation ngayon, ang sinasaturate niya, depende sa color zone na gusto mo. So, adjust, saturate natin yung red kasi gusto natin red na red para isus at rogue na rogue, di ba? Kita mo naman, ganda kagad. Tumingkad kagad, oh. Tapos, adjust the orange or warm side of the picture. Kung gusto nyo mas matingkad, pwede naman, eh, no? Tapos gusto nyo palitan ng kulay yan, pwede. O, gusto nyo gawin pula, pwede naman. Depende sa taste nyo. So, adjust natin ng konti. Okay. So, yellow part, yung wire na yan, gusto kong mabura yan. Hindi naman mabura. Ayoko lang na may kulay. Ibang kulay. So, lower natin ng down. Yan, konti. Katapos, napansin nyo ba to? Itong part dito ng picture. Masyado siyang bluish. In person, hindi naman bluish ang Direct CO2 ng Asus. Black yan eh. So, kung tama ng ilaw yan, hindi dapat blue yung kulay niyan. Hindi bluish. Dapat gray siya. So, ang goal natin is going gray yan. So, itong saturation na makakatulong sa atin yan. Since on the bluish part siya, sasaturate down natin yung yung blue part dyan. Nakita niyo effect agad? Medyo nag-tone down na siya kagad. Hindi na siya mukhang blue. Pero gusto pa natin mukhang there you go. Yan. So, mas nakukuha na natin ngayon yung natural na color ng direct CO2. Okay. Baka iniisip nyo, bakit pa inano natin kung natural color? Sige, balik natin yung kulay ng wires kung gusto ninyo. Okay. Pero ayoko masyadong pansin yan, kaya tone down natin. Okay. Happy na tayo dyan. Tapos yung purple, medyo ayoko ng masyadong magenta sa picture. Tone down natin. Yan. Also remember na huwag nyo masyadong ibaba yung saturation kasi magiging obvious na binaba nyo siya. Mas magandang hindi masyadong saturated kaysa sa overly saturated siya. Halos naging gray na kasi obvious na inedit nyo. So, hanggat maaari, maganda, hindi mukhang inedit. Okay. Dito tayo sa luminance. Ito yung kumokontrol sa lightness ng ng color range na gusto nyo. Example, dark, lighter, dark, lighter. Okay? So, ngayon, sa case na to, gagawin natin lighter para mag-stand out yung pula. Tapos, dark, lighter, dark, lighter. So, kung gusto natin dark, yan. Gusto natin light, yan. Ito ang gusto ko. Adjust na natin konti ito. Green, ayoko na makita yung wire talaga eh. Dark natin ng konti. Ayan, nakita niyo yung highlight na yung effect. Nice. Taas natin konti. Tapos ito, babaan natin ng konti. Ano ba maganda? Zoom na natin, parang may mali ah. Ayun, mas maganda pala to. Okay. Nakita nyo dito may bad effect dun sa dinaw natin yung green. So, let's go back and adjust. It's a 0. Mas maganda kung 0 na lang. Ito 0 din natin. Para normal na lang. Okay, tapos yung saturation. Baba na lang natin to. Salbahe ito eh. Hindi ayaw makisama. Okay, so far, okay na. Maganda na. Ganda. Ayos. So, let's move on. Dito tayo split toning. Split toning is, ito yung parang ginagawa yung lomo, yung picture. So, ina-adjust mo yan. Pag saturate mo yung highlights part lang ng picture yung na-saturate mo. Tapos, pwede mo pumili ng color tone na gusto mo. Diba? Nice. Ganda, no? Okay. Warm lang tayong konti. Tapos, dito naman sa shadow. Siyempre, shadow lang magagalaw mo. Diba? 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 Diba?
Okay. So, exage na yan. Paano natin? Balik natin sa sa normal na ano. Tapos, on the blue side. Para medyo mas blue pa siya. Ma-emphasize yung pagka-cold niya. There. Okay, dito na tayo ngayon sa effects. Hindi man ako naglalagay dyan masyado. Ito, wala ka rin gagawin dyan. Okay, so right now we're ready to open and edit the picture on the Photoshop. We're done, so just click or hit open image. And there you go. Now we're ready to edit this in real time or big time. Una, tanggalin natin ang mga dust. Oh, ginamit ko nga pala yung ito, spot healing brush tool if you're using CS5. So, there you go. Linisin lang ng konti. Huwag masyado. There you go. Basta ma-remove lang yung dust ng konti. Para naman hindi masyadong obvious na madumi yung bahay o madumi yung ano. Kasi kahit anong gawin mo, linis. Talaga, naku po, maalikabok. Dito, masyadong obvious to eh. Saan ka pa? Tanggal. Instant linis. Okay, pwede na yan. Maubos oras natin. Ilang minuto na ba ako? Hindi ko alam. Okay. So, ngayon, ito na yung ini-edit natin picture. So far, okay naman siya. Ang isa lang sa mga ginagawa ko pagka nag-take ako ng picture, tapos hindi naman talaga major editing ang ginagawa, is, ina-adjust ko lang muna is, ito, curves. Yung kaninang sinabi ko sa inyo. Punta lang sa image, adjustment, then curves. Asan na yun? There you go. Control M ang shortcut nga pala niyan. Ito yung ginagawa ko. Usually, dalawa lang ginagawa ko. Ay, tatlo. It's either sa gitna ang bundok, pag ganyan, pag gusto kong lighter image, o pababa, pag gusto kong darker image. O kaya, pagka-correct talaga yung image, isang pataas, tapos kalahati, pababa. Konting-konting pababa. Konti din pataas. 'Di ba? Okay. Yan yung wala. Curves. Ito yung may curves. 'Di ba? May improvement. Okay. Tapos next, ang ina-adjust ko ay yung adjustment, photo filter. Ginawa na natin to kanina dun sa camera raw. Pero mas gusto ko, ewan ko, di ako mapalagay pag di ko ginagawa to eh. Pick ng color gray. Tapos, adjust mo ng konti. There you go. Hindi nyo napansin yung change, no? Anyway, hindi nyo napansin pero malaki effect niyan para sa akin. Okay. Tapos, then what I do is color balance by going to images or image adjustments and color balance. Yan. Ito na yung personal touches na ginagawa ko. So, kung gusto nyo, medyo bluish yung picture nyo, depende sa inyo. Alam nyo, ang maganda sa Photoshop, it's all about personal taste eh, at experiment. Kung ano yung matipuhan yung tone, yun, doon kayo. Suportahan ka. Oh. At tulad nito, ako bahala dito. Kung ano man yung gusto ko. So, papakita ko lang sa inyo anong gagawin ko. Tapos, yan. Yan, freestyle to eh. So, depende talaga sa taste nyo. Walang fixed na settings para dyan. Okay, so right now, I'm happy for the picture. At kita mo naman, laki ng improvements na, di ba? Diba? Ganda na ng picture. Ngayon, we're going to submit this sa Facebook at saka post this on Facebook at saka sa Tibid PC forums. Usually, ang size ng forums is wag kang lagpas ng 800 or kaya 1,000. Sa TPC is 640. So, in this case, I will go for 640. Since yun yung pinaka-maximum requirements sa Tibid PC. So, punta lang sa image, adjustment, and image size. Yan. Then, let's adjust the pixels from 3,888 to 640.
There you go. 640. Oh, lang. Control C tayo. Undo natin. By the way, don't forget to save muna. Save as. Kasi raw yan, kung pag sinave nyo, hindi nyo pa masisave yan. Automatic yan, sisave nyo yung ibang format kasi raw nga eh. Hindi mo pwede masave. So, save mo dun sa gusto mo folder. Save natin sa pictures, website. Website. Nasaan yung website? Ayun. Okay, name natin. Photo tip after. Okay, save. JPEG na yan ha. JPEG na, hindi na RAW. Okay, tapos ngayon, pupunta tayo sa image resize. Gagawin natin to para ma-post natin to sa TPC at saka Facebook. Gagawin natin 640. There you go. Yan, nag-640 na siya. Tapos ito na yung mga part na gusto natin gawin. Una, hit sharpen. Okay? Pagka-hit mo na sharpen, pwede ka mag-add ng noise. Yan. Ang noise is kahit mga 1% lang. Huwag masyadong noisy. So, bakit ako nagno-noise? Nag-a-add ng noise? Add realism to the picture. Di masyadong edited. Okay? So, ngayon, okay na siya. Siyempre, bago tayo mag-save niyan, mag-place muna tayo ng isang magandang logo dito. Naks talagang ano eh, no? Logo. Asa yung logo ko? Ayun. Yung logo. There you go. Para siyempre may watermark tayo. Okay. Yan. Pero teka lang, may napansin lang ako. Parang hindi ko gusto yung ano nito. Yung tag dito. Yung kanyang frame. Adjust lang natin ng konti kasi para masyado malaki yung space dito. Nakita nyo? So, medyo dito natin. Yan. Para mabalansin natin yung picture. Okay. Tapos ito, adjust natin. There you go. Nice. Okay na. So, let's flatten it. Tapos, kanina, nabawasan siya. Gawin natin 640. Tapos, pwede rin ulit sharpen. Yan. 100%. Okay. Go na go. Go na go tayo. So, there you have it. Meron na tayong picture na pwedeng ipakita, i-brag, or i-share sa ating mga friends, sa forums, sa Facebook, na quality controlled. Quality controlled. And syempre, medyo improved na picture. So, based so kanina dun sa picture natin, kita nyo naman yung improvements, di ba? Ano mas gusto nyo? Di ba? So, there you have it. Sana nagustuhan nyo yung video na to at I hope na hindi kayo nakatulog. Thank you so much. Don't forget to subscribe sa YouTube. Don't forget to visit my website, poltandesigns.com. Please follow me on Twitter, Poltan15. Please follow me on Instagram if you have one, Poltan15 also. And you can send me PM, suggestion, comments via my website or Facebook page. Thank you so much.